I love this. Hello mga Waraynon, welcome to Waraynon Vlog and welcome to Barangay Suba. Adikit niyan or nandito tayo ngayon sa aming maliit na baryo dito sa Northern Samar. Good morning mga Waraynon. So nandito na naman tayo ngayon sa aming baryo dito sa Northern Samar. For the third time this year 2026, eto nandito na naman ako. Nakauwi na naman dito sa aming baryo dito sa Samar. Pero sa bawat uwi ko naman na yun, lagi namang hindi ako nakakalabas o nakakaikot sa buong baryo namin. Kaya tara, upod kang sa Aklumalag. Sa tuwing uuwi ako dito sa amin sa Samar, laging itong ang labas lang na ito namin ang madalas kong nakikita. So ito ang aming maliit na baryo. At ito naman ang aming chapel. Ang chapel ni Saint Anthony de Padua. Yan ang aming patrono. So madalas sa tuwing umuwi ako dito sa aming baryo sa Samar, hanggang dito lang madalas ang aking napupuntahan. Nilager. Nangaloob. At kapag napasarap naman ako sa aking paglalakad, maswerte na umabot ako dito sa kalagitnaan dito sa bahay ng aking isang tiyuhin. I love this. At sa ngayon, ang laki tuwa ko dahil nakaabot ako hanggang dito sa pinakadulo ng ang tawag dito sa amin ay Tampok. Matagal na rin kasi akong hindi nakapunta dito ng maliwanag pa. Nung huling uwi ko, minsan ako nakapunta dito pero gabing-gabi na. Meron lang akong binili sa isang tindahan na malapit dito sa dulo. Kaya ako nakarating dito. At dahil madilim na, silip lang din ang ginawa ko. Sobrang nakakamiss lang yung lugar na to. Noon kasi, ang lugar na ito yung daungan kung saan yung lahat ng mga gusto pumunta ng bayan or kung saan man nila gustong pumunta. Dito palagi yung daan. Maraming mga bangkang mga nakadaong dito. Pero ngayon konti na lang. Simula nang nagkaroon na ng kalsada doon sa taas ng bukid kung saan malapit sa bahay namin. Noon wala pa yung mga puno na yan sa gitna. Malawak na dagat pa yan dati. At dati wala pa ganong bahay to dito sa area na to. Pero parang ang sarap lang magbahay sa lugar na to. Tapos yung malawak na area na nakikita nyo, noon pumupunta kami dyan kapag low tide. Nangunguha kami ng mga seashell. Ngayon dumami na yung puno dyan. Siguro dahil wala nang gaanong dumadaan ng mga bangka. Kaya nagkaroon ng mga puno pati dito sa gitna. Dati natatandaan ko, malawak lang yan dyan na parang tubig ang makikita mo. Puro tubig lang. Tapos makikita mo yung mga bangkang dumadaan. Tapos kapag low tide naman, putik ang makikita mo dyan kung saan pwede kang manguha ng mga ulam. So pag wala kaming ulam dati, pupunta lang kami dito sa gitna. Magpupulot-pulot kami ng mga seashell. Ang tawag nun sa amin sa Waray is pamanas, namamanas, nananamdam ng mga shell sa gitna ng putik. Tapos naalala ko dati halos ganyan pa yung mga tulay dito sa mga bahay-bahay sa amin. Lalo nung bagong salta ako dito sa baryo namin. Yung area na to, itong kalsada na to, isang makipot na bato-bato pa yan dati na maliit lang siya na daanan. Tapos bawat gilid ng bahay, puro tulay na kawayan. Yan, kagaya niya sa bahay na yan sa pinsan ko. Ganyan na ganyan dati nung unang salta ko dito sa amin sa Balin. Pero ngayon halos ang mga kabahayan dito, madalang na yung mga kawayan yung tulay nila. Lalo na sa main street na to. At dati sobrang taas ng tubig dito na umaabot hanggang doon sa may
dulo, doon sa may malapit sa bahay, sa lagpas pa sa bahay ng pinsan ko. Ayan, ngayon kung makikita nyo, parang lupa na yung mga gilid, samantala dati puro dagat pa yung makikita mo sa gilid. Yung ito sa bahay ng lolo ko, dati umaabot pa yung dagat dyan kapag high tide. Pero sa ngayon, ayan, ang dami ng halamang tumubo sa gilid ng bahay. At parang ang tataba pa ng mga halaman sa gilid na to. Dahil sabi ng tiyahing ko, lahat daw ng tinatanim niya dyan namumunga. Ito, pabalik na ulit tayo banda dito sa may amin. So ito ang aming munting bahay. Ang aming simple at maliit na bahay. So dito sa area namin, ito marami kaming halaman dahil dito lang naman sa area namin yung hindi na umaabot ang dagat mula pa noon. Dahil nasa paanan na kami ng bundok. At dito naman sa likod namin kung saan mayroong bagong street na to na ginawa na kung saan hindi ko pa napupuntahan. Ay, andito pala yung alagang pusa ng aking nanay. Ang sarap ng tulog dito sa likod bahay. At ito yung mga halaman dito sa likod bahay namin. At ito naman yung mga tanim na pinya ng nanay ko dito sa gilid ng bahay namin. At yung bunga ng mangga dito sa tapat namin. At yung mga langka na rin na galing sa bukid namin. Meron din naman ito sa gilid bahay pero wala pang maliliit pa yung mga bunga niya. So mula naman dito sa bahay namin, aakyat naman tayo pataas kung saan nandoon yung bagong kalsada na ginawa. Kaya naman hindi nagamit yung pantalan dahil karamihan dito na dumadaan yung mga lahat ng gustong pumunta ng bayan. Karamihan kasi puro sasakyang pangkalsada na ang gustong gamitin ng mga tao dito. Siyempre mas mabilis nga namang makarating sa gusto nilang puntahan kaysa sa sasakyang pandagat. Pero syempre, bago ka makarating doon sa sakayan ng mga tricycle o motorcycle, kailangan mo munang dumaan sa hagdanan na to. Pero mabuti nga ngayon ay meron ng hagdanan. Kasi noon natatandaan ko, isang matarik at masukal na bukid pa to. Na kapag umakyat ka dito, lalo na kung maulan, ay sobrang dulas. Dahil minsan na rin akong nadulas sa bukid na to noon nang hindi pa to o nung wala pa tong hagdan. Na nabali pa yung kanang braso ng aking kamay dahil siya yung naipang dagan ko. So itong area na to, ito yung pinaka waiting shed or terminal kung saan pag gusto mo maghintay ng masasakyan tricycle. At dito naman sa area na to, dito pupunta tayo ng ilog kung saan nandito yung ilog na paliguan o labahan minsan ng mga tao dito sa baryo. Kunini pala eh. Sa kanda ini. Pagbuta mo haon na. Oo nga yung mga hadok sila din. Sino man yung nagkapan na? Pero yung sa dulo na yan, kapag diniretso mo yan, papunta naman yan sa isang baryo o saan tinatawag na Kanyong Manaw. Kaya? Oo. Sa TikTok, pag nagkukuha na, kapag sa sininga ako, namin eh. Nagdagas na hanggang.
Diretso na yun sa kanya manong ako. Ito na doon. Open niya kay diri na masakit magkuhan sa sapa. Ikaw? Bisan nga hati ka la. So itong nilalakar namin, ito yung daan papunta doon sa ilog. Ayo. Bigan. Labi na sang kuan no? Hindi nga lang siya kagaya ng mga ibang ilog na malakas yung agos. Pero dito, medyo mahirap kasi ang tubig dito sa baryo namin. Lalo na kapag tag-araw. So pati yung ilog na yan natutuyuan ng tubig yan. Maswerte na kung umuulan dahil maganda yung agos ng tubig dyan sa ilog na yan. Kahit pa paano malinaw naman siya, hindi nga lang siya katulad ng ibang ilog na sobrang lakas ng agos ng tubig. Pero kapag panahon ng tag-ulan, syempre malakas ang agos ng tubig dito. Sana nga masarap maglaba, lalo na kung mabilisan na ang kailangan mong gawin. Pagkatapos sa ilog, ito balik na ulit tayo. Itong area na to, meron na rin mga bahay-bahay dito. Dati, puro mga taniman lang ito dito. Pero dahil dinedevelop na siya at meron ng bagong kalsada, kaya ayan, may mga bahay na rin dito sa mga paligid nito. At sa direksyon na yun naman ang papuntang bayan. At kung mapapansin nyo, nandito yung mga motorcycle kung saan dito na rin kasi yan ginawa nilang paradahan ng mga motor. Dahil nga nasa paanan ng bundok ang aming baryo, sobrang effort pa kapag binaba pa nila na malapit sa kanilang mga bahay ang kanilang mga motor. At dahil dyan, kailangan na nga natin bumaba uli para bumalik na uli sa ating baryo. And that's it, pansit! Dito ko na muna tatapusin ang aking video. See you what I know in my next vlog. Thank you for watching. Please like and subscribe.